Atong oras mga kapuso, alas 6:02 na sa morning. Standby sa atong mga balita. Standby sa atong mga balita. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. We will just respect yung decision po ng mga operators na ayaw nilang sumama or may dalawa tayong grupo na ayaw nilang sumama. So it is really the Supreme Court that is really the relief for them. After April 30, not necessarily May 1, hindi na sila pwede pumasada. Bibigyan po natin sila ng due process like what we promised nung end of December. Naalala nyo po yung original deadline. Magkakaroon po ng proseso. Isyokos pa po yan. Saan ka lang ng petisyon kahit hindi mo i-comply lahat ng documentary requirements. Substantial compliance lang, okay na po yan. And then bibigyan ka namin ng 6 to 9 months, 15 days. Sawayin mo na yung mga tao, bigyan ng reminder. Okay. Hindi naman po kaagad-agad. Pero pag despite all our proddings, bumabiyahe pa rin yan kahit nasabihan na po, siguro po karapatan na ng Estado ngayon na ipatupad yung batas at i-impound po yung sasakyan. May paninindigan, matatag at maaasahan. Tapat sa balita. Yan ang aming panata. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Walang iwanan, laging naka-alerto. Serbisyong totoo. Kapuso ninyo sa radyo. Barangay FM. Balita. Super Radio. Kapuso, ano ang mga uluhang tudling sa ato mga balita? April 30 deadline sa franchise consolidation sa PUV Modernization Program. Korte Suprema na lang ang makapugong matupad sa DOTR. LTFRB, kutob alas 10 sa gabi karong Martes sa gustong mugukod sa deadline sa franchise consolidation sa PUV Modernization Program. Mindanao Federation Transport Cooperative nanawagan sa DOTR nga dili na lugwayan pa ang April 30 deadline sa franchise consolidation sa PUV Modernization Program. Sinsilyo nga rollback sa gasolina, diesel o kerosene ipatuman ning adlang Martes. Oy, pagkuha og driver's license sa LTO, i-issue lamang sa lugar kung asa ka gapuyo base sa bagong polisiya sa ahensya. 35 anyos nga lalaki sikop sa kasong pagpanglugos sa Sarangani Province. Pasaporte ni Kibuloy ipakansila ni Senator Hontiveros sa DFA. Tattoo ban sa PNP suspendido. Pangulong Marcos may bahad si kinsamang may plano nga muhimo og kasamok sa maabot nga Bangsamoro election sa 2025. Jensen boxer Mike Aplania gipaluka pa ang kaatbang niining Nicaraguan boxer nga siya sa ilahang away sa Amerika. Sa balitang espesyal, duha ka pagsalop sa adlaw sunset. Dungan nga nabidyohan dito sa Coronadal. Tinuod ba kahakin eh? Barangay FM. Balita. Kapuso may buntag, adlaw nga Martes, pitsa 30 sa bulan sa Abril. Katapusang adlaw sa bulan sa Abril, mga kapuso, ugma, Mayo na. Inyong mga tigbalita, Kapuso Erwin Cabahog. O Kapuso John Wilson de la Cruz. Barangay FM. Balita. Kapuso ang inyong Barangay FM Super Radio. On air na, online pa. Follow sa atong mga official social media account sa Facebook Barangay FM 102.3 Gensan, sa YouTube Barangay FM Gensan, sa TikTok Barangay FM Gensan, o sa Spotify Barangay FM Super Radio General Santos. Samtang mga kapuso, mukabat sa 41 ka lugar sa Pilipinas, makasinati karong adlaw Martes og dangerous heat index. O siguro na sa pag-asa ha. Barabanang ana sa 41 ka lugar sa Pilipinas, makasinati og dangerous heat index ning adlaw nga Martes, April 30. Sekon sa pag-asa ana sa 42 degrees Celsius ang Bayumbong, Nueva Vizcaya, Tayaba sa Quezon, Alabat Quezon, Legazpi City, Albay, Dait, Camarines Norte, Masbate City, Masbate,
Tacloban sa Leyte, Maasin, Southern Leyte, Zamboanga City, Zamboanga, Butuan sa Agusan del Norte. 43 degrees Celsius usab masinatian karong adlaw sa Science Garden, Quezon City. Sinait, Ilocos Sur, Batak, Ilocos Norte, Baknotan, La Union, Iba, Zambales sa Zubik, Olongapo, Clark Airport sa Pampanga, Muñoz sa Nueva Ecija, Sangli Point sa Cavite, Legazpi, Albay, Pili, Camarines Sur, Rojas City sa Capiz, Mambusao sa Cadiz, La Carlota sa Negros Occidental, Gian sa Eastern Samar. 44 degrees Celsius usab ang heat index forecast karong adlaw sa Pasay City, Lawag City sa Ilocos Norte, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Tanuan, Batangas, Puerto Princesa, Palawan, Vera, Catanduanes, Iloilo City ug Dumangas, Iloilo. Samtang 45 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, Tugigaraw, Cagayan, San Jose, Occidental Mindoro, Aburlan, Palawan ug Coron, Palawan 45 degrees. 46 degrees Celsius ang Dagupan, Pangasinan karong adlaw. Samtang ang General Santos City karong adlaw ang forecast sa Pag-asa Abril 30 ana kita sa 41 degrees Celsius ang kainiton. Samtang doon ay mga pagtalik sa pag-ulan dinhi sa Mindanao, ilabi na sa General Santos City, gumikan sa gitawag nga intertropical presensya sa Intertropical Convergence Zone. Barangay FM Balita. Alas 6:08 na mga kapuso. Bugtong Korte Suprema na lamang ang makapugong sa PUV Modernization Program sa gobyerno nga matapos na ang deadline karong adlaw Abril 30, 2024. Sigon kang Jesus Ferdinand Ortiga, Undersecretary for Road Transport and Infrastructure sa DOTR. Respetuhon matod pa nila ang desisyon sa Korte Suprema kung dapigan ang petisyon sa Transport Group sama sa Piston, Manibila og Makabayan Block nga magpagawas og Temporary Restraining Order o TRO sa PUV Modernization Program. Ang aso ay si Doggy, ang pusa ay si Pussy, hindi nag-aaway. We will just respect yung decision po ng mga operators na ayaw nilang sumama or may dalawa tayong grupo na ayaw nilang sumama. So it is really the Supreme Court that is really the relief for them. Kasi sa parte po ng gobyerno talagang decided na po kami. Gipaklaro usab ni Ortiga nga pagsugod sa May 1, 2024 dili dayon ikansela ang prangkisa sa wala may appeal sa franchise consolidation kay magpadala pa sila show cause order sa mga operator o naideklara ang insa nga kulurom na ang mga public jeep nga wa nagpasakop sa kooperatiba ilam sa PUV Modernization Program. At lumipad sa langit. After April 30, not necessarily May 1, hindi na sila pwede pumasada. Ibigyan po natin sila ng due process like what we promised nung end of December. Naalala nyo po yung original deadline. Magkakaroon po ng proseso. Isyokos pa po yan. They will be given time to answer kung hindi sila nag-consolidate. And then eventually, there will be a time na talagang hindi na sila pwedeng pumasada sa mga ruta nila. So may due process po sa mga hindi nag-consolidate. Ang tipik sa pamahayag ni Jesus Ferdinand Ortiga, Undersecretary for Road Transport and Infrastructure sa DOTR. Ang sabi ng Alas 6 mga kapuso, kutob alas 10 sa gabi ning adlawng Martes sa Abril 30, 2024 nga abli sa ang Land Transportation and Franchising and Regulatory Board kon LTFRB sa gusto pang magpailalom sa franchise consolidation ilaw sa PUV Modernization Program. Sigon kang Attorney Teofilo Guadis III, Chairperson sa LTFRB, wala na extension o lugway sa Abril 30 nga deadline sa PUV Modernization Program tungod sakto na ang ilahang gihatag panahon para sa mga operator o driver ilabi na nga 8 kahigayon na kining na-extend. Pagpaklaro ni Attorney Guadis, bisan petisyon lang ang ipaabot sa ilahang opisina hangtod alas 10 sa gabi isip substantial complaint. Substantial compliant hatagan ng operator o driver o unom hangtod 9 ka bulan nga makompleto ang tanang dokumento og dili sila dakpon. Samtang sa mga wala pa nagpa-consolidate sa PUV Modernization Program, may 15 ka adlaw pa una sugdan sa LTFRB nga manakop o kolorom. Fan ka lang ng petisyon kahit hindi mo i-comply lahat ng documentary requirements.
substantial compliance lang, okay na po yan. And then bibigyan ka namin ng 6 to 9 months para mo buuin lahat yung mga requirements. 15 days, sawayin mo na yung mga tao, bigyan ng reminder. Okay. Hindi naman po kaagad-agad. Pero pag despite all our proddings, bumabiyahe pa rin yan, kahit nasabihan na po, siguro po karapatan na ng Estado ngayon na ipatupad yung batas at i-impound po yung sasakyan. Ang tingog ni Atty. Teofilo Guades III, chairperson sa LTFRB. Super Radio. At ang oras mga kapuso, alas 6:12 na sa morning. Nanawagan ang Mindanao Federation Transport Cooperative ngadto sa Department of Transportation nga dili na lugwayan pa ang April 30 deadline sa franchise consolidation para sa PUV modernization program. Misang atong manifesto ang grupo sa DOTR nga nag-ingon nga sakto na ang panahon nga gihatag sa mga operator o driver para sa pagpasakop sa usa ka kooperatiba o korporasyon. Sigon kang Engineer Orlando Marquez, presidente sa Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, dapat nang matanggal sa karsada ang daot o karaan na nga mga PUJ unit. Aron mailisdan na kinig bago, halos 90% sa mga driver o operator sa Mindanao ay nilawom na sa franchise consolidation. Samtang sa Region 12 o Socsargin, ilabi ng Santos City, anana sa 100% ang PUV modernization program sa gobyerno. Super Radio. Barangay FM. Balita. Hoy, gasolina! Alas 6:14 mga kapuso. Magpatuman og sensilyo nga rollback ang mga kumpanya sa lana sa ilahang presyo sa gasolina, diesel o kerosene kada litro ning adlaw Martes, Abril 30, 2024. Oy, ang Philippine Shell ha, Petron Corporation, Sea Oil, PTT Philippines, Total Philippines, Uni-Oil, Petrogas o Phoenix Petroleum magpatuman og rollback nga 25 sentimos kada litro sa gasolina, 45 sentimos kada litro sa diesel o 90 sentimos kada litro sa kerosene. Epektibo kaganihang alas 6 sa buntag. May mas una nga nagpatuman og rollback ang kumpanyang Caltex o Clean Fuel sa susamang presyo kaganihang alas 12:01 sa sayong kabuntagon. Ug sigon sa Department of Energy ang rollback tungod kini sa padayong pagnaog sa presyohan sa international market. Super Barangay FM. Balita. Atong oras mga kapuso, alas 6:15 na, 6:15 sa morning. Ay para sa mokuha og mga lisensya, paminaw mo. Gipatuman na sa Land Transportation Office, LTO, ang ilang bagong polisiya nga mag-issue lamang ang ahensya og driver's license kung asa nga rehiyon ka gapuyo o dili na bisan asang rehiyon ka mokuha og driver's license. Sigon kang Undersecretary Vigor Mendoza, LTO Director, nga kadtong non-resident sa lugar nga mikuha kinig lisensya dili na kini pwede sa bagong polisiya sa LTO nga gibase usab kini sa direktiba nga gipagawa sa Department of Transportation. Dugang pa ni Mendoza, kung taga General Santos City ka, dili pwede nga mokuha kag lisensya sa Davao City, Sarangani ba o South Cotabato. Sa kasamtangan ng pagganag random auditing ang grupo ni Mendoza sa tanang buhatan sa LTO sa Mindanao aron masiguro nga natuman ang direktiba sa DOTR. Barangay FM. Balita. Kustodiya na karon sa otoridad ang top 9 regional most wanted persons sa Sarangani human nadakpan base sa gisilbing warrant of arrest nga walay piyansa nga girekomenda sa kasong rape sa sitio Panasi, Barangay San Jose, Glan, Sarangani Province. Gilan ni Police Lieutenant Colonel Jovinson Bayona, hepe sa Glan Municipal Police Station, ang wanted nga si alias Jason, 35 anyos, Minyo, mag-uumag residente sa Barangay Kaburan Small, Jose Abad Santos, sakop sa probinsya sa Davao Occidental. Bandang alas 6:30 sa gabi nadakpan ng akusado sa iniusa nga puwersa sa mga personay sa Glan MPS, Jose Abad Santos MPS, 2nd Davao Occidental PMCF, PIU o 1st PMFC sa SPPO. Barangay FM. Balita.
Alas 6:16 na mga kapuso, nanawagan si Senator Risa Hontiveros sa Department of Foreign Affairs nga kansilahon ang pasaporte sa nagtago sa balaod nga si Pastor Apollo Carrion Kibuloy aron dili kini makapagawas pa sa nasod. Panawagan kini ni Hontiveros sa padayong pagbaliwala sa leader sa Kingdom of Jesus Christ sa sabina sa Senado nga motambong sa investigasyon ug sa duha ka korte nga nagpagawas ng warrant of arrest. Dakong insulto matud pa sa Senado ug sa korte nga imbis nga magpakita kini paday nagpagawas kini audio record message nga murag nang insulto sa katako sa gobyerno nga makit-an ug madakpan siya. Una nang gipahayag ni DFA spokesperson Teresita Daza nga oras nga makansila ang pasaporte naka-red flag na kini sa tanang DFA Consular Office sa Bureau of Immigration ug International Police or Interpol ug i-appeal na kini sa alert system sa International Border Control. Barangay FM Balita. Alas 6:18 mga kapuso, gisuspinde sa Philippine National Police con PNP ang pagpatuman sa patakarang nag-regulate sa mga tattoo sa mga opisyal o aplikante sigon kana kang PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo. Nagpagawas og direktiba si PNP Chief General Romel Francisco Marbil ngadto sa Directorate for Personnel and Records Management kon DPRM nga repasuhon o subling tun-an ang Memorandum Circular 2024-023 nga gamando sa mga uniform o non-uniform personnel nga tanggalon ang ilahang makitang mga tattoo sa lawas. Papaklaron ni Colonel Fajardo nga ang circular ang gipasa lang sa panahon ni kanhing PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Wala hinuoy apil sa direktiba ang aesthetic tattoo sama sa permanent tattoo sa kilay, eyeliner o sa lips. Ang dili otorisadong tattoo mao ang extremist, ethnicality o kining religiously discriminatory, offensive, indecent, racist o kining sexy nga tattoo. Ang dili musunod sa maong patakaran ang magatubang og kasong administratibo. Apan gipaundang kini human nga gisaway ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nga supak sa konstitusyon ang maong kamanduan sa PNP nga nagprotekta sa freedom of expression. Barangay FM Balita. Alas 6:19 na mga kapuso, gisiguro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dayon ang pinakaunang Bangsamoro election sa 2025 nga gikalipay usab sa mga magbabalaod nga taga Mindanao dungan sa pagbahag sa may plano nga mohimo og kasamok. Naidangat ang Pangulo kagahapon sa Maguindanao del Norte aron personal nga saksihan ang pagsaulog sa 10th anniversary sa pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sulod sa 1st Marine Brigade sa Barrera, Maguindanao del Norte. Niadtong March 2023 giaprobahan sa Bangsamoro Transition Authority ang Bangsamoro Electoral Code nga naghatag og dalan aron ilusad ang pinakaunang eleksyon aron makapili og mga bagong leader sa lokal ug regional position nga sakop sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ipaluka pa ni Johnson boxer Mike Plania ang kaatbang niining Nicaraguan boxer nga si Martin Diaz sa ilang away ni adtong adlawng Domingo sa Miami, Florida, USA. Nakilamos o kinumo ang kaatbang ni Plania sa back-to-back lift hooks sa nagadaiyang lawas ni Diaz nga maoy hinungdan sa pagkahagba niini sa canvas. Misulay pa si Diaz nga mubangon apan nangurog na ang mga tuhod niini hinungdan nga gipaundang na sa referee ang away. Si Mike Plania hilawom sa Sandman boxing team aduna na ring records nga 30 wins is a pro boxer, 4 losses og 16 knockouts. Samtang ang kaatbang niini si Diaz adunay 18 wins, 17 losses, 2 draws og 8 knockouts. Kinusab ang pangunom niya nga sunod-sunod nga kapilihan sukad ni atong 2022. Sa atong pagbalik mga kapuso, doon na tayong mga tips para sa problema sa pimples, mga bugas-bugas sa naong, labi na sa mga binatilyog, dalagita Unsaon na pag wala ng inyong bugas-bugas sa naong? Inyo ba nang anihon o limpyuhan? Samtang sa balita espesyal na to mga kapuso, doon na day duha ka sunset
ang navideohan dito sa Coronadal City. Tinuod ba kini? Dungan sunset. Duha ka pagsalop sa adlaw. Sunset mga kapuso ha. Nabidyuhan og nag-viral karon sa social media. Dito na sa Coronadal mga kapuso. Rare phenomenon matod pa kana ha sa Coronadal City. Sa atong pagbalik mga kapuso, standby. Super Radio. Barangay FM Super Radio. Hisgutanan nga angay salmutan. Opinyon nga ngayang ipadayag. Kung kamo ang pangutanon mga kapuso, unsaon ninyo makonsidera ang kahimtang sa inyong pamilya ning panahon na? Galisod ba o nakaginawa na? Unsa ang imong opinyon? Kasmooth sa hair, pero itchy na sad. Kahumot sa hair, pero itchy na sad. Kabouncy sa hair, pero itchy na sad. Tiis ganda sa it, kasi is ganda yarn. Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadijud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Ako si Jay Failanga, 38 years old. Usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang akong isuon sa akong pagkabot sa akong pagka-makeup artist. Wa ba siya masayod, mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyang panglawas. Mauna kung ga-MX3 capsule siya. MX3 capsule sa pudang na akong gigamit. Kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa beautiful faces sa akong mga client. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Iyong mata ay mahalin. Tayo na sa Executive Optical. Executive Optical. Ang practical. For expert eye care, come to Executive Optical. Executive Optical. Love your eyes. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa FMedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Barangay FM Super Radio. KCC 30 million Rumble number. Duwa ka chance nga makadaog. Una, 3 million ang madaugan sa Rumble number kada bulan. Ikaduha, 3,500 winners ang makadaog. Shopping rewards kada semana. Kung wala pa kay KCC card, magpamiyembro na. Para sa dakong chance nga makadaog. KCC 30 million Rumble number. KCC Department Store, more choices. KCC Supermarket, pinakabarato. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mart Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1. Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mart Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore. Barangay FM Super Radio. Hisgutanan nga angay salmutan. Opinyon nga ngayang ipadayag. Kung kamo ang pangutanon mga kapuso, unsaon ninyo makonsidera ang kahimtang sa inyong pamilya ning panahon na? Galisod ba o nakaginawa na? Unsa ang imong opinyon? Super Radio, Super Radio, Super Radio. Atong oras mga kapuso, 6:26 na sa morning. Madag-umon nga panahon. Summer season karon sa Pilipinas ha, nga gipasamot sa El Nino. Ya, nanggawa sa mga sakit sa ting-init. Wa pay labot ng sakit gikan sa heat wave sama na lang sa mga pimples o bugas sa naong. Apan dunay mayong balita mga kapuso tungod dili na kinahanglang mo gasto og dako aron maangkon ang limpyong naong nga luwas sa pimples. Matod pa sa pagtuon ng asin o pink salt
o Himalayan. Asa man ta mamalit ani in town no. Nga gitunaw sa tubig makatabang aron malimpyuhan ang naong. Yang Himalayan salt imo nang tunawon sa tubig, mo na imong hilamos makawala daw na siya og kanang pimples. Ilubog lang ang limpyong towel sa tubig nga may natunaw nga asin o gibutang sa naong sulod sa 10 minutes. Towel di ay nga basaon nga sa natunaw nga asin o gibutang nimo sa imong naong ang towel 10 minutes. Yan gawas nga malimpyuhan ang naong makatabang usab kini sa mga parte nga nagahubag ang pimples o bisan nang hubag ang mata. Mahimong piskay o presko ang naong sa tabang sa salt water solution. Aron dili usab mag-dry ang lips, mahimong magbutang og lip balm o i-brush kini gamit ang toothbrush. Nga hinay-hinay lang. Himon kini pagkahuman nga maligo. Mas healthy matud pa ang lips nga gigamitan og lip balm. Samtang makatabang usab ang honey o dugos sa pagpaayo sa samad o bisan sa pimples sa naong. Kung moadto og party o may date ka pagkaugma, usa ka kutsara sa honey na makatabang na. Ibutang kini mismo sa pimple o pasagdan ni sulod sa 15 minutos unla banlawan. Kanadang dugos imo nang ipahid sa imong pimples nya 15 minutes una nimo banlawan. Pinaka-importanting tip sa ting-init mo ang pag-inom og tubig nga 8 glasses hangtod 12 glasses a day aron malikayan ang dehydration nga posibleng hinungdan sa heat stroke. Pero sa ginsan dagom ta karon yan may na lang nagdagom-dagom ang ginsan. Kapuso aron malikayan ang mga balatian, mag-exercise, sundon ang healthy lifestyle, piliyon ang pagkaon nga puno sa vitamina o mineral. Guy FM Balita. Ayaw sa tani. Napaday. Alas 6:28 na. Hapit ko makalimot. Mga kapuso. 6:28 na mga kapuso. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na. Hindi lang ito kaping-kapi sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis nga nauugnay sa diabetes. Nakaiintriga, di ba? Hindi pa huli ang lahat, oras na ito para tikman ang EXL Mix 17-in-1, kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila, bayabas at rosehip. Siksik ito sa vitamina, mineral, protein at fiber nga nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan ito at gluten-free pa. Ano pa hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na sa aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking botika. Guy FM Balita. Ariana! Ay hinay madaning akong gipatugtog nga kanta. Ay si Moira. Moira. Tongrak unta nga bata. Tongrak unta to. Sige na lang. You are my sunshine. Ay. As I lay sleep. Katong sige. I was mistaken. Ayan. So I hung my head. Katolgon maputanin niya. You are my sunshine. Ayan. My only sunshine. You'll make me happy. Skies are gray. You'll never know, dear, how
how much I love you. Please don't take my sunshine away. Kaning kanta ni Moira ba? Samtang galaba ka, you are my sunshine. Yan, nanguan na lang ka, nanghawas na lang ka. Panahuman. You are my... ano? Nahuman lang sa imong binuhat. Nahuman na lang ka, wa pa siya nahuman. Nahuman sa kanta. Mao ni pampatulog ni sa mga bata, mga kanta ni Moira de la Torre. Ano? Mao ni ang ato ang balitang espesyal, You Are My Sunshine. Barangay FM, balitang espesyal. Dili lang usa ka sunset. Apan duha ka matud pa pagsalop sa adlaw o sunset. Dongan nga nabidyohan sa usa ka residente samtang misalop kini sa South Cotabato ning nakalabayng adlaw. Ang pangutan na posible ba hakaka kini? Apan matud pa ni Kuya Kim Atienza sa GMA News sa 24 oras, imposible nga dunay duha ka sunset. Una nini, sigon kang Lionel Bastareche, siya mismo nahibulong sa pagkuha niya sa video samtang pasalop ng adlaw o sunset, og nakita niya nga murag duha ka adlaw ang nakita niyang misalop sa Coronadal. Sa video ni Bastareche, nag-viral kini sa social media og natingala siya nga mas hayag ang usa ka adlaw ikumpara sa usa nga dunga nag-sunset o pasalop. Apan matud pa ni Kuya Kim, imposible nga mamahimong duha ang adlaw tungod usa lamang ang adlaw sa atong solar system. O kung doon na may duha ka adlaw, ang maepektuhan matud pa ni ang gravity sa planet Earth o ang pag-orbit. Ang pag-ulan og murag bato nga ice o hailstone, namog na og galing ang patak sa ulan, wa natunaw og nahulog ilabi na kun dunay localized thunderstorm. Yan ay nangaligo dito sa Carmen North Cotabato kay nag-ulan og ice. Oy, delikado na siya kay tarungan ang inyong kinabuhi kay evaporation. Aba? Condensation. Ang pagpaklaro dahil ni Mario Raimundo sa Pag-asa katong duha. Optical illusion dito siya. Sa adlaw nga nabidyuhan. Kanang optical illusion. Kanang dunay mga pagtaigsik. O ganong naduha ang ang tawag ani kanang pagsalop. Ang tawag na niya kanang atmospheric phenomenon nga gitawag usab og sandog o Mach sun o parhilya. Very rare din siya nga phenomenon ang mga kapuso. O kining refraction sa sidlak sa adlaw sa ice crystal sa atmosphere hinungdan nga nagdoble ang pagsalop sa adlaw dito sa Coronadal. Mauna diha mga kapuso. Yan o. Ang atong bulon ng pulong ning adlaw, babasa na to sa Biblia. Paklian ng libro ni Prophet Sirach, chapter 9 verse 10 nga nagaingon, ayaw biyai ang usa ka karaang higala, dili gayud ikaw makakita og usa ka bag-ong higala nga makailis kaniya. Ang panaghigala ay sama sa bino, mosamot kinig maayo samtang nagkadugay. Kanang BFF god. Sa kanang BFF, best friend forever. Ayaw na siya kanang kuana. Amiguhon jud ani mong pagayo kay mag-unungay jud mo ana. Kaysa may BFF nimo. Ang BFF na ako, ang akong misis. Sa Mandaya. Misis po. Isme po, isme. Isme. Mao kini ang atong mula ng pulong ning adlaw. Dalay ko ng Dios sa kahangturan. Amen. May paninindigan, matatag at maaasahan. Tapat
sa balita. Yan ang aming panata. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Laging naka-alerto. Serbisyong totoo sa puso ninyo sa radyo. Barangay FM Balita Super Radio, Super Radio. Kapuso sa makausapan niya mo mga headline ganinang alas 6 sa morning. Super Radio. April 30 deadline sa franchise consolidation sa POV modernization program. Korte Suprema na lang ang makapugong. Matod pa sa DOTR. Super Radio. LTFRB kutob alas 10 sa gabi karong Martes sa gusto mugukod sa deadline sa franchise consolidation sa PUB modernization program. Super Radio. Mindanao Federation Transport Cooperative nanawagan sa DOTR nga dili na lugwayan pa ang April 30 deadline sa franchise consolidation sa PUB modernization program. Super Radio. Sinsilyo nga rollback sa gasolina, diesel o kerosene patuman ding adlang Martes. Super Radio. Pagkuha og driver's license sa LTO, i-issue na lamang sa lugar kung asa ka gapuyo base sa bagong policy sa ahensya. Super Radio. 25 anyos ka lalaki, sikop sa kasong pagpanglugos sa Sarangani Province. Super Radio. Ang pasaporte ni Kibuloy ipakansila ni Senator Hontiveros sa DFA. Super Radio. Tattoo ban sa PNP, suspendido sa Super Radio. President Marcos may bahad sa grupo nga sikin sa may plano nga muhimo og kasamok sa maabot nga Bangsamoro election sa 2025. Super Radio. Jensen Baxter Mike Plania gipaluka pa ang kaatbang niining Nicaraguan Baxter sa ilang away sa Amerika. Super Radio. Og duha ka pagsalop sa adlaw o sunset nga nabidyuhan sa Coral City. Akuan daw to siya. Illusion Optical. Yan. Yan walay ko ano, way duha ka sa sunset. Illusion Optical. Kana makita ko nato sa viral karon sa social media nga duha ka sunset. Wala. Kay isa ra ka adlaw ang ana sa atong solar system. Diba imuha man ng eyewear? Saan ang eyewear? Illusion Optical. Oo, tama din. Ay, dili, mawala sa... Mawala, ito abin na. 6:39 na mga kapuso, matapaghatod sa ato ang balita alas 6 sa adlaw nga Martes. Pitsa 30 sa bulan sa Abril 3, 2024. Sa manang sa ulo silang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Bate! Happy birthday to you! O kung nag-birthday mo gahapon, belated happy birthday. Kung ugma yung birthday, advance, anak raman natin. Happy birthday! Daghang salamat sa iyong pagpaminaw gikan sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ako ang inyong kapuso Erwin Cabahog. Ako inyong kapuso John Wilson de la Cruz. Sa atong opinyon mga kapuso, kung kamo ang pangutanon, unsaon ninyo makonsidera ang kahimtang sa inyong pamilya ning panahon na? Galisod ba o nakaginhawa na? Unsa inyong opinyon ni Ana Sanbay? Barangay FM Super Radio. Hisgutanan nga angay salmutan. Opinyon nga